Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay December 29, 2025 at meron tayong trading day, di ba? Pero from 30, 31 at saka 1, holiday na naman sa Philippine markets natin. So, yun ba yung dahilan bakit yung malakas na net foreign buy natin kanina naging net foreign sell na naman siya. Ayan, bumalentong na naman yung net foreign buy natin. So, 168.72 million net foreign sell, so nag-drop tayo ng konti, negative 0.21%, 6,052.92 yung closing natin. Eh, nag-drop yung mga mining stocks. And then dito sa mga big cap, si AGI yung malakas yung galawan kanina. Ayan. So lahat ng pag-uusapan natin, berde ngayon. So ibig sabihin, mas marami yung nagberde for today's trading natin. Okay? So sa global market, dito sa Philippine markets, wala na ako nakita ibang major news. Sa global market, US market, medyo nagde-drop yung futures, tapos yung European stocks, mix, yung galawan, tapos Asian markets, mapula. So kahapon kasi mapula din yung galawan ng US market. Tapos sa crypto natin, sideways. Ayan, hindi rin masyadong gumagalaw yung ating mga crypto stocks. Okay? So balik ako dito. Ewan ko, pero mas marami yung nakita natin na berde na galaw for today's trading. Ito mga trading stocks natin, puro green yung kanilang closing. Okay? So nauna sa lista natin si Bilyar, BLL 11.83%. Meron siyang 491K net foreign buy. So madami nag-breakout for today's trading natin. So may mga nabasa ako na dividends daw kay BLL. Ewan ko, wala pa rin naman ako nakita na announcement sa kanya. Wala pa yung letter D doon sa Instagrams natin. Tapos yung kalalabas na news lang sa kanya, ngayon lang na-repost ko siya is yung kanyang auditor parang tinanggal na yata ng lisensya kasi nagkamali siya ng valuation dati doon sa mga billiard properties natin, di ba? Okay, next si Shell PH, natuloy din yung breakout niya, akalain mo, no? So, akala ko mauntog na naman to kasi ilang beses nang try na mag-breakout, hindi makagalaw pero for today, malakas yung sipa. So, nag-up siya ng 9.65%. Maganda yung galaw ng umaga kasi puro net foreign buy yung nakita natin. Pero yun nga, pagdating ng closing, mapula na naman. So sa big cap, sa holding stock, si AGI yung nanguna, nag-up siya ng 6.36%. Pero net foreign sell naman siya ng 47.73 million. Umabot yata ito ng 10% o 9% kanina umaga. So laki na naman ng kandila niya. Panalo na yung mga holders. Tapos si dito, meron siyang parang may reclassification ng kumbaga mapupunta sa telco itong CD. Pero matagal ng telco to So nag-reclassify siya ito si dito. So yun yung catalyst niya yata. Yun lang naman yung nakita ko ng news. So nag-up siya ng 4.62% and meron siyang 3.11 million net foreign buy. Tapos si Plus, ayan, finally, hindi na siya namula. Nag-up na 3.85%, 1.76 million net foreign buy. Tapos si FNI, so follow up to dun sa last na vlog natin, nag-up din siya ng 3.05%. Meron siyang 1.4 million na net foreign buy. Pero nanguna dito si Green hindi ko na isama sa listahan. Pero ano lang din, rebound yung galawan nitong si Green natin. Nag-up siya na mga 5% yata yung up na move niya kanina. Okay? So, disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mo bilhin. And then, dahil medyo late yung upload natin, bibilisan ko. So, and then, kung gusto mo, subscribe ka lang po dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. Check mo lang po yung mga daily upload natin. Basta meron tayong, kaso marami tayong holiday ngayon, di ba? Company reviews, mga sample trades sa market, risk indicators. So, aral na lang ulit tayo. Fundamentals, risk management, and then PSC, stock market studies, yung mga basic learnings natin sa market. Okay? And then, follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga cryptos and play to earn games natin. And double check mo na lang.
Social media, Facebook account na Palabi Trader para update kayo sa mga posts or dito sa Facebook page. Pwede pick yung articles natin. So, punta na tayo dito sa mga, konti lang naman yung mga balita eh. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, yung ating Villar Land appraiser to shut down. Grabe no, epekto. By the end of 2025 after SEC valuation crackdown. Yan, yari. Basahin natin to para sa mga bilyar stocks, related stocks natin. Okay, AGI nag-surge kanina 9%. Its biggest gain in 20 weeks as trading volume rose. Ayan, may catalyst yan, AGI natin. So ito yung closing natin. Tingnan natin yung mga blue chips. So AGI nga yung pinakamataas, 6.36 at saka C Plus, nanggap siya ng 3.85%. AC 2.86, Converge 2.41, GT Cap 2.06%. So malalaki yung galaw nila, pero meron din tayong bumagsak. Kaya nahila tayo si SMPH minus 3.6%, BPI minus 2.93, Monde minus 1.02 at saka si ASEN negative 0.73%. So ito yung pinaka-summary natin, big picture. So, ewan ko, nagulat din ako nag-drop yung mining stocks kasi yung gold prices natin, tingnan ko siya kahapon. Mamaya silipin natin. Okay naman yung gold prices kahapon eh. Ewan ko. Bigla siya nagkaroon ng malakas na profit taking. So, sabay sila ni property and then holding firms, gawa yan ni AGI kaya nag-up siya ng 1.09%. Okay? So, 6,052. Bago mag-pre-close yung market, nasa 10% pala si AGI kanina. Okay, hopefully bumalik yung 10% na yan. C plus nasa 4% din siya kanina. SMPH biglang binuhusan, no? Negative 1.91 lang no bagong pre-close yung markets natin. Ito yung closing na. So yan yung nabasa natin kanina. 13 companies to be reclassified. Ayan, si dito ang mapupunta sa telecoms. Tapos ECBC sa mining and oil. Tapos si JAS, PRC, PHA, UNH, Win, mapupunta sa property sector. Ayan. So, ito lang nakita kong catalyst para kay dito natin. SPNEC on track for phase 1 operation. Dahil post nitong si SPNEC kanina. Inex executes a subscription contract with parent company ASN. Okay, Department of Energy said Terra Solar is on track to begin commercial operations of the first phase of its 2.5 gigawatt solar farm in first quarter of 2026. So, ito din yung isang catalyst ni BLL, seals 13.6 billion notes deal in biggest peso borrowing since pandemic. And nagkaroon siya ng capital o nakautang siya. So, yan yata yung catalyst kaya medyo pumitik ng galawan itong si Villar stocks natin. Okay? So, PERC acquiring remaining stake in Aklan Wind Farm, Terra Solar phase 1 on track. Tapos PERSAP, malakas talaga yung market natin, no? 'Di ba? Tapos sino ba yan ni AGI ng Belta kanina? So, plus pangalawa pa rin din na kanina pala. Itong si GT Cap. So, nag-up siya ng 2.92%. SMPH pa rin yung pinakamabagal kanina. Okay? So AGI, the Philippine conglomerate led by Tycoon Andrew Tan, ito yung catalyst, reported a 24% year-over-year increase in consolidated net income, reaching 24.8 billion, while consolidated revenues climbed to 143 billion. Laki, no? Na revenue niya. Okay? So bago mag-first up, plus yung nanguna, at saka si JT Cap. Next, CREAT Q3 25, 1.4 billion revenue. So, nag-declare siya, may dividends. 0.049 share cash dividend. Annualized yield of 5.71%. Okay? So, ito yung holidays natin. Yung mga tatanong kung may trading day ba. Ayan. So, yan yun. Most likely, yan yung pinaka natin. So, bukas, Rizal Day, holiday, December 30. So, bakasyon muna. December 31, New Year's Eve, sa parang special holiday siya. Tapos January 1st, Thursday. So, balik natin, Friday na dito sa market natin. Ayan. So, anyway, kaya siguro medyo namula pa rin yung
foreigners sa market natin. Okay? Philippine mining stocks rose after silver climb, pero yung closing niya mahina. Share buyback ay JPNB, Cebu, SM, FNI at saka si Prutas. Okay, tapos Ayala, net income steady at 36.6 billion. CPG net income increase ng 19%. Magandang galaw ni maganda ang earnings ni CPG. Ali share buyback, URC 9-month net income 5.6% increase. Kumita pa rin siya. Inex, subscription by ASN to additional equity in Inex. Tapos Emperador, GSIS ownership in Tycon, Emperador crosses 5%. So andyan naman yung controversial natin na GSIS. Okay, so ilang po yung mga balita. Wala naman iba na masyadong negative dito sa market natin. So patalasas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Double check na lang po yung ating Patreon channel. Hopefully makatulong yan sa iyo. And then punta tayo dito sa pinaka-main na index. So based dito sa galawan natin, nagsa-sideways si PSE natin pero okay. May good sign yung volume ng foreigners kanina. Hanapin na lang natin kung saan galing tong net foreign sale na 168 million. Pero bago mag-pre-close, malakas nasa halos 280 million yata tayo kanina eh. Pero anyway, nag-close siya negative pa rin. So tignan natin for the Friday na lang, no? So doon na lang siguro babawi yung market ulit natin. So RSI nag-steady pa rin above 50. So sa sideways tayo ng konti dito sa above 50 pero maraming ang pumitik for today's trading. So ito yung mga winners natin. Hanapin natin yung may volume na lang. Dami ang daming gumalaw. So Bilyar stocks. So nag-breakout po siya. 11.83%. So nag-close 1.04. Next, gumalaw Shell PH. Yun, nag-breakout na rin. Akala ko mauntog ulit to pero yan. Natuluyan na. Nag-breakout. Tapos si Benguet, 8.7%. Malit lang yung volume pero malakas sumipa. AGI, ayan. Laki na naman ng kandila. 6.36%. Parang pinupush. Makabalik dito sa 9.58. Tapos si Green, ayan, nabuhay. 5.26% si dito. Kasi volume dito 4.62% plus 3.85% DNL 3.7. Nagre-recover na si DNL. And then lastly sino ba dito? Si FNI. Ataw si FNI 3.05%. Okay? So next, yung mga losers naman, PHR, no? Asan si PHR? Saan na? Ayun, minus 7%. Pero wala siyang volume eh. Lalim nito pag si ABA. Ano man meron dito kay ABA? Ilang araw na to pangatlong araw na oversold na. Negative 5.45%. Tapos si Byte, volume. ARA, minus 3.61. SMPH, minus 3.6. Tapos si BPI, minus 2.9. And lastly, hanap tayo na may volume. Walang volume yung mga nagda-drop LC, negative 1.07%. Okay? So, bakit laglag yung wala tayong mining stocks FNI. So, tingnan natin yung gold prices. Bakit naglaglagan yung mga okay, naglaglagan din pala. Hindi tayo umabot dito sa hindi na nag-react yung market natin dito kasi yung ibang araw puro holiday kasi sa Philippine markets natin. Okay, so balik natin dyan. And konti silip dito sa global market. So yung futures ng US mukhang mapula. S&P negative 0.2. Dow futures 0%. Nasdaq futures negative 0.37. Okay? European stocks bumabawi at saka Asian stocks majority is bagsak pa rin. Yan. May mga bumawi na pero mapula pa rin yung iba. Tapos dito sa crypto, pangit ng crypto, hindi gumagalaw. So 87.4K si Bitcoin, 2.9K si Ethereum, 852 si BNB, Sol 125, tapos si Dodge 0.12 na lang si Dodge. Okay, laglag din yung mga
alaga natin sa crypto pala, mahina rin yung ano. Parang hindi na panahon ng ano ng crypto natin. Okay. So, mabilis sa review dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin po natin si Bilyar. Ayan, finally mukhang babawi na si Bilyar stocks natin. Medyo may breakout siya na malakas dito. Okay, so naparusahan na daw yata yung nagkamali ng ng valuation sa kanya. Ayan. So breakout yung ating price candle para dito kay BLL. So nag-up nga po siya ng 11.83% and then nag-close ng 1.04. So 491K net foreign buy pa. So mukhang ito na yung reversal ng price action niya. So meron siyang immediate resistance dito sa 1.04 pero kaya-kaya na siguro niya. So bukas abangan na lang natin kung kaya niyang putasin tong 1.11. And then pag sumampa tayo dito, then mas malakas yung natin na yan na nga yung reversal ni Villar Stocks. Kasi ang tagal na rin, no? Since July, no? July and then ngayon December. So halos 6 months na rin na downtrend si BLL natin. Okay? So kahit pa paano meron din siyang volume at saka net foreign buy for today's trading natin. Ayan, so nag-up siya ng 4.13% ngayong third quarter. So maganda lahat ng niya, indicators. Ayan, mukhang meron pa tong si BLL natin. Okay? So hopefully yan na yun. Yung reversal. Dividends yung yung pinag-uusapan sa kanya. Pero wala pa naman tayo nakikita na letter E. Tapos malaki ba to magbigay? Malaki din. So 2024 yung huli, November, December na ngayon, no? Baka ito yung inaantay nila. Kasi may 7% na dividends siya last year. Okay? So yun siguro pinag-uusapan na dividends kaya dito kay BLL. Next. So Shell PH, kalahin mo ba naman, no? So natuloy na yung kanyang matagal na breakout since August pa yan, no? August, tapos October. At ngayon natuloy na yung kanyang breakout after magkaroon siya ng support malapit dito sa MA100. Malakas din yung niya, yung volume niya. So pagdating sa breakout niya, dire-diretso lang. Malakas yung breakout niya dito alas 9. Okay? Pero anyway, malakas talaga yung closing niya, 9%. Solid yung candle. So breakout. Yung pinaka-next na resistance is actually, yung pinaka-major resistance niya. 9 pa eh. Pero sige, tignan natin kung hanggang saan yung igagalaw niya. So, pinakamalapit na resistance is, kung meron man dito, 7.44. Ayan, tignan natin kung mag-touch yung si Shell PH dyan. Kasi yung pinaka-trend niya, ito. Ito naman yung pinaka-trading channel natin sa kanya. O, sakto siguro dyan sa 7.4, 7.5. So, yun nga lang, may ugali din siya pala na after mag-breakout, overbought siya, hindi nagpo-pullback. Pero paakyat yung overall picture niya. Kaya possible nga din dito sa 7.4 si Shell PH natin. Kailang watch out na nga lang doon sa mga bagong papasok sa kanya. Kasi nasa RSI 90, tama ba? 86. Taas pala ng RSI nitong sa Shell PH natin. Okay? So congrats doon sa mga nagantay. Kasi maraming beses din siyang inihirapan na gumalaw. And then finally, nagkaroon din siya na breakout. So nag-close 6.93, 9.65% up, and 358K net. Ano nangyari dito? Net foreign buy. Ayan. So namali na yung ating chart. Ayan. Okay? So next, si AGI. So ilang araw na rin umakyat si AGI, di ba? So nagtatry talaga siyang i-push, tapos puro green yung candle natin and nag-overbought na siya. Pero may ugali siya na mag-stay na medyo matagal dito sa overbought natin. So 76 yung RSI niya pagka-overbought, and yan, solid yung uptrend ng RSI, and ganoon din yung MACD formation natin. Pero bakit ang lakas ng pullback niya, no? Ang lakas ng push sa umaga, pero pagdating sa hapon, parang plus lang to, nagpo-pullback siya. Kagaya nung last na trading day natin, December 26. So makita mo dito na pullback din siya, pero dumiretso pa rin naman. Hopefully, tuloy-tuloy pa rin yung price action natin, and ma-retest natin yung 9.07. So immediate support is nandito sa malapit sa 8 pesos.
Okay, so ito siguro pinakamalakas na resistance niya. Ayan. Meron siyang dalawang dito malakas na resistance. So nag-close siya 8.19. So siya yung humila pataas ng holding stocks. So 6.36% up and 47.73 million net foreign buy. Okay. Next dito, so yung reclassification daw yung nababasa natin na reason bakit siya pumipitik din, pero yung overall picture niya bearish pa rin, no? Ayan, wala pa rin tayong malinaw na na breakout sa kanya. So tingnan na lang natin kung matuloy yan kasi MA 100 pa rin naman yung pinakamalakas na resistance niya. Ayan. Okay, hopefully hindi nang tatrap si dito natin. So nag-close 0.68. Mahina pa rin naman kasi yung earnings. So negative 15 billion. Laki, no? Minus, rather, nag-up siya 4.62% and 3.11 million net foreign buy. And then, plus, ayan, finally, yung alaga natin. Nag-positive din, no? Lagi negative si plus natin. Okay. So, tingnan natin kung meron pa siyang buhos. Pero ilalagay ko muna yung support dito sa pinaka-bottom niya last time around 13.7. Hindi pa rin siya nakakawala sa downtrend. Hopefully, double bottom yan. At hindi pa rin naman ganun kalinaw yung RSI niya, may pinapakita kailan price action. Hindi pa rin naman ganun kaganda. So, nag-close siya ng 16.2, up 3.85% and 1.76 million net foreign buy. And then, lastly, ayan, binilisan ko na FNI kasi late upload na naman. So malakas yung chance na mag-retest na tayo dito sa 1.5 kasi nag-breakout tayo dito sa MA 100 and then bumabalik tayo dito sa trading range natin na to. And follow up lang dun sa trending natin sa kanya last week. So nag-close 1.35, 3.05% up and 1.4 million net foreign buy. Yan yung bet ko sa kanya, nasa 1.5 yung pinakamalakas na resistance natin. Okay? So, yun na lang muna. At bakasyon muna tayo. Diyan sa Pinas, bakasyon. Pero dito sa Malaysia, may pasok 28, 29, rather 29, 30, no? Okay, may pasok dito. Yung New Year lang yung wala. Okay po. So, enjoy na lang. Advance Happy New Year. Belated Merry Christmas. At see you sa New Year para sa next na trading vlog natin. Enjoy po yung bakasyon muna.